Isang nakabibinging tunog ng gumagasgas na metal sa basang semento ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Sinundan iyon ng sigaw ng mga gulong na desperadong kumakapit sa kalsada. Mula sa kinatatayuan ni Marcel sa gilid ng kanyang maliit na vulcanizing shop, natanaw niya ang isang nagliliyab na itim na anino, isang mamahaling sasakyan na walang kontrol na bumubulusok sa matarik na daan ng tondo. Hindi na siya nag-isip. Walang segundo na sinayang. Ang tanging tumakbo sa isip niya ay ang mga salitang naging panuntunan na niya sa buhay. May kailangang tulungan. Itinulak niya ang kanyang pinakamamahal na habal-habal, ang kasama niya sa hirap at ginhawa. Sa gitna mismo ng daan, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, ang pagbigat ng kanyang paghinga habang naghahanda sa paparating na bangga. Ito lang ang tanging paraan. Ito lang ang naiisip niyang harang. Dumagundong ang buong paligid. Ang impact ay hindi kasing lakas ng kanyang inaasahan, ngunit sapat na para itapon siya patagilid. Bumagsak ang kanyang balikat sa semento. Isang matalas na kirot ang gumapang sa kanyang braso. Ngunit gumana ito. Dahan-dahang huminto ang itim na sasakyan, ilang pulgada na lang mula sa pader ng isang lumang gusali. Ang harapan nito ay nayupi at ang kanyang habal-habal ay halos hindi na makilala. Napapikit si Marcel, hinahabol ang kanyang hininga. Amoy ng ulan, gasolina at nasusunog na guma ang pumuno sa hangin. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang mukha ang una niyang nakita mula sa bintana ng backseat. Isang dalaga. Ang kanyang balat ay kasing puti ng perlas at ang kanyang mga mata ay malalaki at puno ng takot. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may nakita si Marcel na iba pa. Pasasalamat. Bumukas ang pinto sa driver's side, isang matandang lalaki na may maputing buhok at suot na mamahaling barong na may burda ang lumabas. Imbes na tingnan ang dalaga sa loob, ang una nitong sinuri ay ang gasgas sa kanyang sasakyan. Ano ba naman ito? Sigaw ng matanda. Ang boses ay may halong galit at pagkasuklam habang tinitingnan ang wasak na habal-habal ni Marcel. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung magkano itong sasakyan na to? Hindi mo to mababayaran kahit magtrabaho ka habang buhay. Dahan-dahang bumangon si Marcel, iniinda ang sakit sa kanyang braso. Sir, nawalan po kayo ng preno. Kung hindi ko po hinarang, sa pader po kayo babagsak. Puro kadahilan. Dumukot ng isang makapal na bungkos ng pera ang matanda mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa paanan ni Marcel. Ang mga basang pera ay kumalat sa maruming semento. Ayan, bayad para sa basura mong motor. Ngayon, umalis ka na sa harap ko. Hindi pinansin ni Marcel ang pera. Ang kanyang mga mata ay na kay Don Ricardo, ngunit ang kanyang isip ay nasa babaeng nasa loob pa rin ng kotse. Bumukas ang pinto sa backseat, lumabas ang dalaga. Nanginginig ang mga kamay nito habang inaayos ang kanyang damit. Lumapit ito sa matanda. Papa, okay lang po kayo? Okay lang ako, Alona. Itong pulubi na ito ang problema. Ngunit hindi sa ama nakatingin si Alona. Ang kanyang mga mata ay muling nasalubong ang mga mata ni Marcel. Sa kabila ng pagiging basang sisiw at may galos, may nakita siyang sinseridad sa mukha nito. Humakbang siya palapit at sa isang boses na halos pabulong, sinabi niya, "Salamat." Isang salita lang, ngunit para kay Marcel, sapat na yon. Ang pag-init ng kanyang dibdib ay mas matindi pa sa sakit ng kanyang mga sugat. Ngumiti siya. "Walang anuman po, ma'am." "Anong walang anuman?" Sigaw ulit ni Don Ricardo. "Umalis ka na," sabi. Pero may bumabagabag kay Marcel. Bilang isang mekaniko, alam niyang hindi basta-basta nawawalan ng preno ang ganoong klaseng sasakyan. Yumuko siya, tila hindi naririnig ang sigaw ng matanda, at sinilip ang ilalim ng kotse. Ginamit niya ang kanyang lumang cellphone bilang flashlight at doon niya nakita
Ang brake line, hindi ito naputol dahil sa kalumaan. Kitang-kita ang marka ng isang matalas na bagay. Sinadya, may pumutol nito. Sir, mabilis niyang sabi habang umaahon mula sa ilalim. Hindi po ito aksidente. Pinutol po ang preno ninyo. Natigilan si Don Ricardo. Maging si Alona ay napasinghap. Ngunit bago pa man sila makapag-react, isang-isa pang mamahaling sasakyan ang huminto sa likod nila. Bumaba mula rito ang isang matangkad at makisig na lalaki na nakasuit. Ricardo, Alona, my God, anong nangyari? Sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkagulat. Mabilis nitong nilapitan si Alona at inakbayan. Are you okay, mahal? Lorenzo, sambit ni Alona. Ang boses ay nanginginig pa rin. Si Lorenzo Uy, ang fiancé ni Alona. Tumingin ito mula sa nayuping kotse papunta kay Marcel, na ngayon ay nakatayo na, ang mga kamay ay puno ng grasa mula sa pagtingin sa preno. Sinubukan pong patayin si Sir, sabi ni Marcel, itinuturo ang ilalim ng kotse. Yung preno. Pero pinutol ni Lorenzo ang kanyang sasabihin. Isang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sir Ricardo, baka dapat po nating i-check ang mga gamit ninyo sa loob ng kotse. Mahirap na. Minsan, ang mga ganitong modus, gagawa ng eksena para makapagnakaw. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marcel. Hindi po ako magnanakaw. Papa, he saved us. Mahinang sabi ni Alona. Pero ang lason ay naitanim na. Ang pagdududa ni Don Ricardo ay bumalik. Mas matindi pa. Tama si Lorenzo. Baka nga pakanamo lang ang lahat ng ito. Teka sir, sabi ni Lorenzo na parang nag-iisip. Lumapit siya sa nakabukas na pinto ng kotse at sumilip sa loob. Parang nawawala yung leather briefcase ninyo, sir. Yung laging nasa front seat. Ano? Sigaw ni Don Ricardo. At ang kanyang mga mata ay nanlisik habang nakatingin kay Marcel. Magnanakaw ka. Guardia. Tawagin ang mga guardia ko. Hindi po totoo yan. Desperadong sigaw ni Marcel. Ang preno po ang tingnan ninyo. Pero walang naniwala. Hinawakan ni Lorenzo si Alona para ilayo sa eksena. Ilang sandali lang, dalawang malalaking bodyguard na nagmamadaling lumabas mula sa gate ng isang kalapit na mansyon ang lumapit. Ang mansyon ng mga Velasco. Walang tanong-tanong. Sinunggaban nila si Marcel sa magkabilang braso. Nagpumigla siya, hindi dahil sa takot na makulong, kundi dahil sa kahihiyan. Sa harap ng babaeng nagpasalamat sa kanya, siya ngayon ay tinatratong isang kriminal. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Huling sigaw niya, nakatingin kay Alona. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Alona. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, hinila na siya palayo ng mga gwardiya. Kinaladkad siya. Bawat hakbang ay isang dagok sa kanyang dignidad. Itinulak siya palabas ng malaking bakal na gate ng mansyon. Bumagsak siya sa basang kalsada. Sumara ang gate na may malakas na kalabog. Naiwan siyang mag-isa sa dilim at sa buhos ng ulan. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga palad. Nandoon pa rin ang itim na grasa mula sa pinutol na brake line, ang tanging ebidensya ng kanyang kabutihan at ang katotohanan na binaliwala ng lahat. Hindi na pinulot ni Marcel ang perang ibinato sa kanya. Wala na ring saysay ang kanyang wasak na habal-habal. Tinalikuran niya ang lahat ng yon. Ang mansyon, ang nayuping sasakyan, ang mga akusasyon. At nagsimulang maglakad pa uwi sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay parang maliliit na karayom na nagpapaalala sa kanya ng nangyari. Ang sakit sa kanyang braso ay wala kumpara sa kirot sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay na mapagbintangan. Ang tanging yaman niya sa buhay ay ang kanyang pangalan. At ang paniniwalang ang paggawa ng tama ay sapat na. Ngayong gabi, ang yaman na yon ay ninakaw sa kanya.
Ang eskinita papunta sa kanyang tinitirhan ay maputik at makipot. Ito ang mundong kanyang kinagisnan, malayo sa kinang ng malalaking gate at marmol na sahig ng mga Velasco. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid, isang barong-barong na pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Dito, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan sa bubong. Umupo siya sa gilid ng kanyang papag. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Itim pa rin sa grasa. Ang ebidensya, ang katotohanang walang gustong pakinggan. Magnanakaw. Ang salita ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Gagawa ng eksena para makapagnakaw. Ang malamig na ngiti ni Lorenzo ang kanyang nakikita. Ngunit may isa pang imahe na pilit sumisingit. Ang mukha ni Alona. Ang kanyang mga matang puno ng takot, ngunit may bahid ng pasasalamat. Salamat. Iyon na lang ang kanyang pinanghawakan. Iyon ang nagpapatunay na hindi siya nabaliw. May isang taong nakakita sa ginawa niya, bago pa man dumating ang kadiliman ng pagdududa. Napayuko si Marcel at napapikit. Ang pagod at sakit ay unti-unti nang gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang amoy ng basang lupa at ang kalansing ng yero ay naghatid sa kanya sa isang alaala na pilit niyang kinakalimutan. Isang ibang gabi, isang ibang apoy. Nakita niya ang sarili bilang isang maliit na bata, nakatingin sa nagliliyab nilang bahay. Ang init na dumadampi sa kanyang pisngi. Ang sigaw ng mga kapitbahay. Ang imahe ng kanyang mga magulang na hindi na muling lumabas mula sa nagbabagang impyernong yon. Mula noon, takot na siya sa apoy. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Pinipilit alisin ang masamang panaginip. Kailangan niyang magpahinga. Bukas, hahanap siya ng paraan. Bukas, lilinawin niya ang kanyang pangalan. Humiga siya sa papag. Hindi na nag-abala pang magbihis. Basang-basa pa rin ang kanyang damit. Dala ng pagod, mabilis siyang nilamon ng antok. Isang kakaibang amoy ang gumising sa kanya. Hindi amoy ng ulan. Hindi amoy ng putik. Amoy gasolina. Agad siyang napabalikwas ng bangon. Kasabay noon, isang maliit na apoy ang biglang sumiklab sa sulok ng kanyang silid. Malapit sa pintuan. Mabilis itong gumapang sa mga dingding na gawa sa lumang plywood. Sunog! Sinubukan niyang sumigaw ngunit ang usok ay agad na pumuno sa kanyang lalamunan. Ang apoy ay hindi natural, masyadong mabilis, masyadong malakas. Ang pintuan ay nilamon na ng apoy. Wala na siyang madadaanan. Ang takot na kinimkim niya mula pagkabata ay bumalik. Mas matindi, mas nakakaparalisa. Ngunit ngayon, hindi na siya isang batang walang magawa. Sinipa niya ang dingding na yero sa kanyang likuran. Isang beses, 2 beses. Sa pangatlong sipa, bumigay ito. Nagkaroon ng butas na sapat para makalabas siya. Habang gumagapang siya palabas, isang nagbabagang piraso ng kahoy ang bumagsak at dumaplis sa kanyang kamay. Napasigaw siya sa sakit. Nakalabas siya. Tumayo siya sa putikan sa likod ng kanyang nasusunog na tahanan. Ang init ng apoy ay dumadampi sa kanyang likod. Pinanood niya ang paglamon ng apoy sa lahat ng mayroon siya. Ang kanyang mga damit, ang kanyang mga gamit, ang nag-iisang litrato ng kanyang mga magulang na nakatago sa isang lumang lata. Wala siyang naisalba, wala nang natira. Ngunit habang tinititigan niya ang apoy, ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng ibang emosyon. Isang bagay na malamig at matigas. Galit. Hindi ito aksidente. Ang pinutol na preno. Ang biglaang pagdating ni Lorenzo. Ang perpektong tiyempo ng akusasyon. At ngayon, ito. May gustong tumahimik sa kanya. May gustong siguraduhin na ang natuklasan niya ay mamatay kasama niya sa apoy. Itinaas niya ang kanyang kamay sa liwanag ng apoy. Isang mapulang marka ng paso ang nakaukit na ngayon sa kanyang balat. Isang bagong peklat na tatakip sa mga luma. Hinawakan niya ito, iniinda ang hapdi.
Hindi na ito tungkol sa paglilinis ng kanyang pangalan. Isa na itong laban para sa kanyang buhay. Sa gitna ng kaguluhan at sigawan ng mga kapitbahay na nag-iigib ng tubig, isang pangalan lang ang paulit-ulit na binubulong ni Marcel sa hangin na may halong pangako ng paghihiganti. Lorenzo Uy. Ang gabi para kay Alona ay hindi nagtapos sa pag-uwi. Nagpatuloy ito sa kanyang mga panaginip. Nakita niya ulit ang lahat. Ang walang katapusang pag-ikot ng sasakyan, ang pagaspas ng ulan sa bintana, ang nakakasilaw na mga ilaw na paparating. Ngunit sa kanyang panaginip, may isang bagay na iba. Sa gitna ng kaguluhan, isang pares ng mga mata ang malinaw niyang nakita. Mga matang pagod at may galos, ngunit puno ng determinasyon. Ang mga mata ng lalaking humarang sa kanila. Nagising siyang humihingal. Ang sutlang kumot ay basang-basa sa kanyang pawis. Ang katahimikan ng kanyang malawak na silid ay halos nakakabingi. Mula sa bintana, tanaw niya ang perpektong hardin na naliligo sa liwanag ng umaga. Isang perpektong umaga sa isang perpektong bahay. Ngunit sa loob niya, may digmaan. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may maputlang mukha at mga matang may bakas ng takot. Hindi ito ang larawan ng isang masayang bride-to-be. Bumukas ang pinto. Pumasok si Lorenzo. May dalang tray na may lamang almusal at isang solong puting rosas. Ang kanyang nangiti ay kasing perpekto ng sikat ng araw sa labas. "Good morning, mahal," malamig niyang sabi. "I thought you might want to have breakfast here." "Salamat, Lorenzo." Inilapag niya ang tray sa maliit na mesa, ngunit hindi iyon ang pakay niya. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Binuksan niya ito. Sa loob, isang kwintas na diamante ang kumikinang. "Para sa'yo," sabi niya habang isinusuot ito sa leeg ni Alona. "To help you forget about last night's unpleasantness." Naramdaman ni Alona ang lamig ng alahas sa kanyang balat. Maganda ito. Mamahalin. Perpekto. Pero parang may mali. Parang sakal. "Lorenzo." Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay mahina. "Yung lalaki kagabi. Sigurado ka bang—" "Shhh!" Putol ni Lorenzo. Inilagay ang isang daliri sa kanyang labi. "Huwag na nating pag-usapan ang basurang yon. He got what he deserved. Ang importante, ligtas ka. Ligtas tayo." Ngumiti ito ulit. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata sa salamin, nakita ni Alona na ang ngiti ni Lorenzo ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May lamig doon. Isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. Pagkaalis ni Lorenzo, sinubukan niyang kausapin ang kanyang ama. Natagpuan niya itong nagbabasa ng dyaryo sa kanyang malaking aklatan, napapaligiran ng mga libro at amoy ng lumang papel. "Papa!" "Alona, anak," sabi ni Don Ricardo nang hindi inaalis ang tingin sa binabasa. "Magpahinga ka na lang muna. I've already asked Lorenzo to handle everything." "Pero Papa, paano kung nagsasabi siya ng totoo?" pilit ni Alona. "Paano kung sinadya talaga ang aksidente?" Sa wakas ay ibinaba ni Don Ricardo ang dyaryo. Ang kanyang mukha ay seryoso. "At maniniwala ka sa isang hamak na driver ng habal-habal kaysa sa fiancé mo? Kaysa sa akin?" Isang pamilyar na kirot ang tumagos sa puso ni Alona. "Alam ko kung ano ang makakabuti para sa'yo, Alona. I've always known." Ang mga salitang yon ang nagbalik sa kanya sa isang alaala. Isa pang gabi, isa pang aksidente sa ilalim ng ulan. Siya ay isang bata pa noon. Ang kanyang ama, ang nagmamaneho, isang biglaang pag-iwas, isang malakas na kalabog, at pagkatapos, ang katahimikan kung saan dapat ay nandoon ang boses ng kanyang ina. Mula noon, bumalot ng bakal na pader si Don Ricardo sa paligid niya. Bawat desisyon, bawat galaw ay para sa kanyang kaligtasan. At si Alona, dala ng sariling bigat at sakit,
ay natutong sumunod na lang, natutong manahimik. Tumango na lang siya sa kanyang ama at dahan-dahang tumalikod. Walang saysay. Walang nakikinig. Naglakad siya sa pasilyo ng kanilang mansyon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bahay na ito ay hindi tahanan. Ito ay isang magandang kulungan. Ang ginintuang hawla na itinayo ng pagmamahal at takot ng kanyang ama. Habang papalapit siya sa kanyang silid, napahinto siya. Ang pinto ng guest room, kung saan madalas tumatawag si Lorenzo para sa negosyo, ay bahagyang nakabukas. Narinig niya ang boses nito sa loob, ngunit hindi ito ang malambing na boses na ginagamit nito sa kanya. Ito ay mabagsik, galit at puno ng desperasyon. Hindi! Hindi na ako makakapaghintay pa! Sigaw ni Lorenzo sa kausap nito sa cellphone. Malapit na ang deadline. Kailangan ko ang pera. Wala akong pakialam kung paano. Gawin mo. Isang sandaling katahimikan. 1 o 2 linggo na lang. Kapag kasal na kami, magiging akin ang lahat. Tiyaga lang. Napatakip si Alona sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang mga salita ni Lorenzo ay parang mga piraso ng yelo na tumutusok sa kanyang puso. Ang mga salita ng driver na puno ng grasa. Hindi po ito aksidente. Ang mga salita ng kanyang fiancé na puno ng kasakiman. Kailangan ko ang pera. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na diamante sa kanyang leeg. Hindi na ito parang sakal. Ito ay parang isang bitag. Lumipas ang ilang araw na para kay Marcel ay isang mahabang gabi. Ang kanyang naging tahanan ay ang mga anino. Natutulog siya sa mga construction site, sa mga abandonadong dive, o kung minsan ay sa ilalim ng tulay. Ang bawat ingay sa gabi ay nagiging banta. Ang bawat sulyap mula sa isang estranghero ay nagiging akusasyon. Hindi na siya si Marcel, ang palangiting habal-habal driver. Isa na siyang multo sa sarili niyang syudad. Ngunit sa kabila ng pagod at gutom, may isang bagay na nagpapanatili sa kanya, ang determinasyon. Ang imahe ng nasusunog niyang barong-barong at ang malamig na ngiti ni Lorenzo Uy ay sapat ng gatong para sa apoy sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng impormasyon. At sa Maynila, iisa lang ang lugar kung saan nabibili at naipagpapalit ang mga sikreto na parang ordinaryong paninda. Quiapo. Suot ang isang kupas na baseball cap na halos tumatakip na sa kanyang mga mata at isang lumang hoodie, sumuong si Marcel sa siksikan ng mga tao. Ang Quiapo ay isang gubat. Ang mga sigaw ng tindera, ang amoy ng piniritong pagkain at insenso, ang init ng nagsisiksikang mga katawan, lahat ay lahat ay nagsasama-sama para bumuo ng isang perpektong lugar para magtago. Pumasok siya sa isang makipot na eskinita sa likod ng simbahan, isang lugar na bihirang masinagan ng araw. Huminto siya sa harap ng isang maliit na pwesto na nag-aayos ng mga sirang electronics. Sa loob, isang payat na lalaki na may matatalas na mata ang nag-aayos ng isang lumang radyo. Si Teban, isang dating kaibigan mula sa Tondo na naligaw ng landas. Teban, mahinang tawag ni Marcel. Nag-angat ng tingin si Teban. Ang kanyang mga mata ay nanlaki saglit sa gulat bago bumalik sa pagiging malamig at kalkulado. Marcel, anong ginagawa mo rito? Akala ko. Kailangan ko ng tulong mo. Pinunasan ni Teban ang kanyang mga kamay sa isang maruming basahan. Wala akong panahon para sa gulo, Marcel. Kung ano man yan, labas ako dyan. Lorenzo Uy, kailangan kong malaman lahat tungkol sa kanya. Napahinto si Teban. Inilapag niya ang kanyang mga gamit at tinitigan si Marcel. Lorenzo Uy, ang fiancé ni Alona Velasco? Tumawa siya ng walang humor. Marcel, umuwi ka na lang. Hindi ito simpleng tao. Malaking isda to. Malulunod ka lang. May atraso siya sa akin, Teban. Sinira niya ang buhay ko.
Nakita ni Teban ang determinasyon sa mga mata ni Marcel. Bumuntong hininga siya. Ang impormasyon ay may bayad. Wala akong pera. Mabilis na sagot ni Marcel, pero gagawin ko ang kahit ano. Isang tusong ngiti ang sumilay sa labi ni Teban. Mabuti, dahil may kailangan akong ipagawa sa'yo. Isang pabor. Kinagabihan, dinala ni Teban si Marcel sa isang abandonadong bodega malapit sa pier. Ang ingay ng mga sinunog na tambutso at sigawan ng mga tao ang sumalubong sa kanila. Isang iligal na karera ng motor. May mayabang dyan na kailangan lang turuan ng leksyon. Sabi ni Teban, itinuturo ang isang motor na halatang mamahalin at binago ang pyesa. Manalo, matalo, basta't iwanan mo lang siya sa alikabok. Gawin mo yan at ibibigay ko sa'yo ang kailangan mo. Pinahiram si Marcel ng isang luma pero mabilis na motor. Habang hawak niya ang manibela, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Naalala niya ang kanyang nasunog na habal-habal. Pero ngayon, hindi na ito para sa hanap buhay. Ito ay para sa hustisya. Nagsimula ang karera. Ang sigawan ay nakakabingi. Ang daan ay mapanganib at madilim. Ngunit para kay Marcel, ang lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang daan sa harapan niya. Ang kanyang katawan at ang motor ay naging iisa. Sa bawat liko, sa bawat pag-arko, inilalabas niya ang lahat ng kanyang galit at frustrasyon. Hindi siya nakikipagkarera para manalo. Nakikipagkarera siya para mabuhay. Sa huling hirit, naungusan niya ang kanyang kalaban. Itinaas niya ang motor sa isang gulong lang pagtawid sa finish line. Isang gawaing halos kinalimutan na niya. Pagkatapos ng karera, bumalik sila sa Quiapo. Walang salitang iniabot ni Teban kay Marcel ang isang manipis na brown envelope. Nanginginig ang mga kamay ni Marcel nang buksan niya ito. Sa loob, may ilang litrato. Ang isa ay kuha sa isang marangyang kasino. Nakaupo si Lorenzo Uy sa isang mesa ng bakarat. Ang kanyang perpektong buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Ang isa pang litrato ay mas malinaw. Si Lorenzo, kausap ang isang lalaking may peklat sa mukha. Isang kilalang loan shark sa ilalim ng lupa. Malaki ang utang niyan sa sugal. Sabi ni Teban sa likod niya, ang boses ay seryoso. Hindi lang malaki, lubog na siya. Napatitig si Marcel sa litrato. Ito na. Ito na ang simula ng katotohanan. Teban, salamat. Akmang tatalikod na si Marcel nang hawakan siya ni Teban sa braso. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit. Marcel, makinig ka, sabi ni Teban. Ang boses ay halos pabulong. Ang taong hinahanap mo ay may utang sa demonyo. Lumayo ka na kung gusto mo pang mabuhay. Ilang gabi nang hindi mapakali si Don Ricardo Velasco. Ang kanyang mansyon ay tahimik. Ang kanyang negosyo ay matatag. Ang kasal ng kanyang nag-iisang anak ay naplano na. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, isang imahe ang bumabalik. Ang mukha ng kanyang anak na si Alona sa dilim, habang sinasabi sa isang mahinang tinig, Papa, He saved us. At ang mga salita ng driver, pinutol po ang preno ninyo. Sinubukan niyang isantabi ang mga ito. Isang hamak na pulubi, isang sinungaling, isang magnanakaw. Iyon ang sinabi ni Lorenzo. Iyon ang mas madaling paniwalaan. Pero ang sinseridad sa mga mata ni Alona, iyon ang bumabagabag sa kanya. Isang umaga, gumawa siya ng isang desisyon na kailanman ay hindi niya inakalang gagawin. Nagtungo siya sa silid ng isa sa kanyang mga hardinero at humiram ng pinakaluma nitong damit. Isang maruming t-shirt at pantalon na may amoy ng lupa. Nagsuot siya ng isang lumang sombrero at tsinelas. Tumingin siya sa salamin. Ang CEO ng Velasco Holdings ay naglaho. Ang nakatingin pabalik sa kanya ay isang matandang mukhang pagod at walang pera. Saan po tayo, sir? Tanong ng kanyang personal driver.
Ibaba mo ako sa Quiapo, utos niya. At huwag kang susunod. Mula sa Quiapo, sumakay siya ng diip papuntang Tondo. Ang bawat segundo sa loob ng masikip na sasakyan ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang init, ang alikabok, ang amoy ng pinaghalong pawis at usok. Ito ang mundo na palagi niyang tinitingnan mula sa itaas, mula sa malamig na bintana ng kanyang kotse. Ngayon, nasa loob siya nito. Naglakad siya sa mga eskinita ng Tondo. Ang mga bata ay nagtatakbuhan ng nakayapak sa putikan. Ang mga bahay ay dikit-dikit, tila nag-uunahan sa pagsalo ng kaunting sikat ng araw. Nakaramdam siya ng pandidiri, ng kaunting takot. Ito ba ang mundo ng lalaking nagligtas sa kanila? Hindi niya alam kung saan hahanapin si Marcel. Ang tanging palatandaan niya ay ang lugar ng aksidente. Nagtanong-tanong siya. Sa simula, pinagdudahan siya ng mga tao. Ngunit nang makita nila ang isang matandang pagod sa ilalim ng init ng araw, lumambot ang kanilang mga puso. Itinuro siya sa isang maliit na paggawaan ng motor sa dulo ng isang kalye. At doon, nakita niya si Marcel. Nakayuko ito, inaayos ang makina ng isang tricycle. Ang kanyang damit ay puno ng grasa. Ang kanyang muka ay mas payat kaysa dati. May benda sa kanyang kamay, isang paso. Tumayo si Don Ricardo sa kabilang kalsada. Nagtatago sa anino ng isang tindahan. Pinanood niya si Marcel ng halos isang oras. Pinanood niya itong magtrabaho nang walang reklamo, nakikipagbiruan sa ibang mga driver at tinatanggihan ang dagdag na bayad mula sa isang matandang babae. Walang bakas ng kasamaan, walang bakas ng panlilinlang, tanging pagod at determinasyon. Nang tanghalian, umupo si Marcel sa isang bangko sa gilid. Mula sa isang supot na papel, inilabas niya ang kanyang pagkain. Isang piraso ng pandesal at isang maliit na bote ng tubig. Akmang kakagatin na niya ito ng dalawang batang kalye, isang lalaki at isang babae, ang lumapit sa kanya. Payat sila, marungis, at ang kanilang mga mata ay nakatitig sa tinapay na hawak ni Marcel. Walang pag-aalinlangan, hinati ni Marcel sa tatlo ang kanyang nag-iisang pandesal. Ibinigay niya ang dalawang mas malaking piraso sa mga bata. Ang pinakamaliit na piraso ang itinira niya para sa sarili. "Salamat po kuya," sabi ng mga bata, at tumakbo palayo na may ngiti sa kanilang mga labi. Ngumiti si Marcel habang pinapanood ang mga bata. Isang nangiting pagod, ngunit totoo. Pagkatapos ay kinain niya ang kanyang maliit na piraso ng tinapay, dahan-dahan, na para bang iyon na ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Sa kabilang kalsada, nakatayo si Don Ricardo Velasco. Hindi niya namalayan na may mga luhang dumadaloy na pala sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng kanyang yaman, ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng mansyon at mamahaling sasakyan, lahat ay biglang nawalan ng halaga sa harap ng eksenang yon. Ang isang pirasong pandesal na hinati sa tatlo. Ang lalaking ito, na hinusgahan niya, na tinawag niyang magnanakaw, na ipinakaladkad niya na parang hayop, ay may pusong mas malaki pa sa buong imperyo niya. Ang kanyang kayabangan ay parang isang malaking salamin na biglang nabasag. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Isang matandang lalaki na naging alipin ng pera at takot. Naramdaman niya ang isang matinding hiya. Isang hiya na sumunog sa kanyang lalamunan at nagpabigat sa kanyang dibdib. Tahimik siyang tumalikod, hindi na muling lumingon. Hindi niya kayang harapin si Marcel, hindi pa ngayon. Naglakad siya palayo sa Tondo. Ngunit ang kanyang puso at isip ay naiwan doon, kasama ng isang hamak na mekaniko at ng alaala ng isang pandesal. Pagbalik niya sa kanyang mansyon, ang dating pakiramdam ng kapangyarihan ay napalitan ng bigat. Ang bawat gintong dekorasyon, bawat mamahaling painting ay parang nanunumbat sa kanya.
Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Hindi niya tinawagan ang kanyang mga abogado. Hindi niya tinawagan ng pulis. May isang numero lang siyang tinawagan. Isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit para sa mga sitwasyong nangangailangan ng absolutong pag-iingat at lihim. "Miguel?" sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay nagbago. Hindi na ito ang boses ng isang CEO, kundi boses ng isang taong handang pumasok sa dilim. "Kailangan kong ipaimbestiga mo ang fiancé ng anak ko, si Lorenzo Uy. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Bawat utang, bawat sikreto, bawat kasinungalingan. Walang ititira." Isang sandaling katahimikan ang sumunod. "At Miguel, hanapin mo ang isang habal-habal driver na nagngangalang Marcelino Ramos. Huwag mong ipahalata na sinusundan mo siya. Bantayan mo lang. Siguraduhin mong ligtas siya." Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa bintana, sa perpekto niyang hardin. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na mga bulaklak at berde na damo. Ang nakikita niya ay ang magulo at maalikabok na kalye ng tondo at ang isang pangako na tahimik niyang binuo sa kanyang sarili. Ang larong ito ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Lumipas ang mga araw na parang mga anino na dumaan lang sa bintana ni Alona. Ang paghahanda para sa kasal ay naging mas mabilis, mas enggrande. Dumarating ang mga taga-disenyo, mga tagaluto, at mga tagaplano. Pinupuno ang mansyon ng mga bulaklak, tela, at mga matatamis na pangako ng isang perpektong kinabukasan. Ngunit para kay Alona, ang bawat disenyo ng bulaklak ay parang koronang tinik. At ang bawat sukat sa kanyang damit pangkasal ay parang paghigpit ng isang kadena. Ang pagbabago kay Lorenzo ay banayad sa simula. Naging mas madalas ang kanyang pagbisita, ngunit mas maigsi ang kanyang pasensya. Isang hapon, habang nagmemeryenda sila sa hardin, sinubukan ni Alona na magtanong, "Lorenzo, kumusta na pala yung bagong business venture mo?" Biglang tumigas ang ekspresyon ni Lorenzo. "Bakit mo na itanong?" Ang boses niya ay hindi na malambing. Ito ay malamig. "Wala naman," sagot ni Alona. Nagulat sa kanyang reaksyon. "Gusto ko lang malaman kung..." "Huwag mong isipin ang mga bagay na yon," putol niya. "Ang kailangan mo lang gawin ay magpaganda para sa araw ng kasal natin. Ako na ang bahala sa lahat." Mula noon, naging mas mahigpit siya. Kapag may gusto siyang puntahan, sasabihin ni Lorenzo na siya na lang ang bibili. Kapag may gusto siyang tawagan, sasabihin ni Lorenzo na huwag na dahil baka ma-stress lang siya. Ang kanyang cellphone ay madalas aksidenteng naiiwan ni Lorenzo sa opisina nito. Ang kanyang ginintuang hawla ay unti-unting nawawalan ng mga bintana. Ang mga salitang narinig niya sa telepono, "Kailangan ko ang pera," ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Idagdag pa ang alaala ng habal-habal driver, ang kanyang babala, ang kanyang katapatan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang makausap muli ang lalaking iyon. Isang umaga, habang si Lorenzo at ang kanyang ama ay nasa isang mahalagang pulong, nilapitan ni Alona ang kanilang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang kasambahay, si Manang Celia. "Manang, tulungan niyo po ako." Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig. "Kailangan ko pong lumabas. Saglit lang po." Nakita ni Manang Celia ang desperasyon sa mga mata ni Alona. Walang tanong-tanong, tinulungan niya itong makalabas gamit ang pinto sa likod bahay habang nililibang niya ang ibang mga gwardya. "Mag-iingat ka, Hija," habilin ni Manang Celia. Nagpahatid si Alona sa isang taxi sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Bawat sulok ay pamilyar. Ang matarik na daan, ang lumang gusali, ang pwesto kung saan dating nakatayo ang isang maliit na vulcanizing shop. Ngunit ngayon, wala na ito. Ang natira na lang ay abo at mga sunog na piraso ng kahoy
Nanlamig ang buong katawan ni Alona. Nasunog? Nilapitan niya ang isang babae na nagtitinda sa kalapit na sari-sari store. Ale, may itatanong lang po sana ako. Yung lalaking nakatira po dyan dati, yung driver po ng habal-habal, tinitigan siya ng tindera. Si Marcel. Naku iha, kawawa nga ang batang yon. Isang gabi, pagkatapos daw may mangyaring gulo dyan sa kanto, bigla na lang nasunog ang tinitirhan niya. Mabuti na lang at nakalabas siya. Pero pagkatapos noon, hindi na namin siya nakita. Parang gumuho ang mundo ni Alona. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay biglang nagsama-sama at bumuo ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang aksidente, ang babala, ang sunog. Hindi ito nagkataon lang. Nanginginig siyang sumakay pabalik ng taxi. Wala siyang nahanap na sagot. Sa halip, mas marami pa siyang tanong at mas matindi ang takot na gumagapang sa kanyang puso. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakakilabot na katahimikan. At sa gitna ng grand staircase, nakatayo si Lorenzo. Hindi ito nakangiti. Ang kanyang muka ay isang maskara ng malamig na galit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang panyong naiwan ni Alona sa tak. "Saan ka galing?" tanong niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may panganib sa ilalim nito. "Lorenzo, ako." "Tinanong kita kung saan ka galing," ulit niya, humahakbang pababa. Hinanap ko yung driver." Pag-amin ni Alona, ang boses ay halos pabulungi. Isang tawa ang kumawala kay Lorenzo, isang tawang walang saya. "Talaga? At bakit mo naman hahanapin ang basurang yon?" "Dahil may hindi ka sinasabi sa akin." Buong tapang na sagot ni Alona. Ang takot ay napalitan ng panunumbat. "Alam kong may kinalaman ka sa nangyari sa kanya." Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Lorenzo. Lumapit ito at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Alona. Napadaing siya sa sakit. Idinikit ni Lorenzo ang mukha nito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. "Makinig ka, Alona," sabi niya. Ang bawat salita ay parang isang banta. "Malapit na tayong ikasal. Ang buhay mo ay ang buhay ko na." Hinigpitan pa niya ang hawak. "Matuto kang maging isang masunuring asawa. Huwag mo na akong susuwayin ulit." Binitawan niya ito ng marahas. Naiwang nanginginig si Alona sa gitna ng hagdanan, hawak ang kanyang namumulang braso. Ang lalaking pakakasalan niya ay isang halimaw at siya ay nakakulong kasama nito. Ang gabi sa Quiapo ay may sariling buhay. Para kay Marcel, ito ay naging isang kanlungan. Sa gitna ng libo-libong mukha, siya ay walang mukha. Sa gitna ng ingay, ang kanyang mga plano ay nabubuo sa katahimikan. Nakipagkita siya kay Teban sa likod ng isang lumang sinehan kung saan ang tanging ilaw ay mula sa nagbiblink na neon sign sa itaas. Amoy ng ihi at basang karton ang nasa hangin. "Sigurado ka ba dito, Marcel?" tanong ni Teban, habang iniaabot ang isang maliit na bagay na nakabalot sa itim na tape. "Ang laman niyan, pwedeng ikamatay mo." "Mas malaki ang ikamamatay ko kung hindi ko to gagawin," sagot ni Marcel. Ang kanyang boses ay matatag. Kinuha niya ang bagay, isang USB drive, walang palitan ng pera. Ang bayad ni Marcel ay isang pangako na kapag natapos ang lahat ng ito, tutulungan niyang makaalis si Teban sa mundong ito. Isang pangarap na pareho nilang alam ay halos imposible. Umalis si Marcel nang walang lingon likod. Nagtago siya sa isang madilim na sulok ng isang abandonadong palengke. Inilabas niya ang isang luma at basag na cellphone at isang OTG connector na binili niya mula sa kanyang huling kinita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak niya ang USB. Isang video file. Pinindot niya ito. Ang video ay malabo. Kuha mula sa malayo. Ngunit ang mga boses ay malinaw. Si Lorenzo kausap ang dalawang lalaking mukhang maton. "Simple lang ang plano," sabi ni Lorenzo sa video.
Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Sa Sabado, dadalhin ko si Don Ricardo sa construction site sa may C5. May aasikasuhin daw na papeles. Doon, kailangang ma-solve si Don Ricardo. Paano, boss? Tanong ng isang maton. Gawin ninyong mukhang aksidente, sagot ni Lorenzo. Isang biga na biglang bumagsak. Walang ebidensya. Pagkatapos, ako na ang bahala sa lahat. Once nakasal na kami ni Alona, ang Velasco Empire ay magiging Uy Empire na. Nanlamig ang buong katawan ni Marcel. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti. Ang palangiting mukha ni Lorenzo sa mga party at dyaryo ay unti-unting naging isang halimaw sa kanyang isipan. Hindi na ito tungkol sa utang. Ito ay purong kasakiman, purong kasamaan. Nasa kanya na ang ebidensya. Ang huling piraso. Mabilis niyang tinawagan ang isang numero na ibinigay sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Isang lalaking nagpakilalang si Miguel, isang kaibigan daw na nag-aalala rin para sa kaligtasan niya at ng mga Velasco. Alam ni Marcel na ito ang taong inutusan ni Don Ricardo. Nasa akin na, sabi ni Marcel nang sagutin ang tawag. Ang video, ang buong plano. Mabuti, sagot ang boses sa kabilang linya. Magkita tayo sa lugar na napag-usapan. Huwag kang gagawa ng kahit anong... Ngunit bago pa matapos ang sasabihin ni Miguel, isang text message ang pumasok sa cellphone ni Marcel. Galing sa parehong numero. Ang tagumpay na naramdaman niya, ilang segundo lang ang nakalipas, ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding, nakakaparalisang takot. Binasa niya ang mensahe. Dinala ni Lorenzo si Alona sa construction site. C5, ngayon na, mag-isa siya. Bumagsak ang mundo ni Marcel, ang plano, ang pulis, ang ebidensya, lahat ng yun ay nawala. Hindi na ito isang laro ng paghihintay, hindi na ito isang laro ng chess. Inilipat ni Lorenzo ang petsa at ginamit niyang pen si Alona. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa semento, ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salita sa kanyang isip. Mag-isa siya. Wala ng oras. Walang oras para maghintay ng tulong. Bawat segundong lumilipas ay isang segundong mas malapit si Alona sa panganib. Tumakbo siya palabas ng palengke, papunta sa lugar kung saan niya itinatago ang pinag-ipunan niyang motor. Isang luma at kalawanging modelo, ngunit ang makina ay malakas. Isinuot niya ang kanyang helmet, pinaandar niya ang motor. Ang tunog nito ay hindi na tunog ng hanap buhay. Ito ay isang sigaw ng galit at desperasyon. Pinaharurot niya ito papasok sa gabi, sinusuong ang trapiko, bumubusina ng walang tigil. Ang mga ilaw ng syudad ay naging mga pahid ng kulay na lang sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang mukha ni Alona. Sa ilalim ng kanyang helmet, sa gitna ng ugong ng makina, isang pangalan lang ang isinisigaw niya, paulit-ulit, na parang isang panalangin at isang sumpa. Alona! Ang construction site ay isang kalansay na bakal at semento sa gitna ng kadiliman. Tanging ang mga ilaw mula sa malalayong gusali sa sifi at ang buwan ang nagsisilbing liwanag. Ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng basang lupa. Nakatayo si Alona sa gitna ng isang hindi pa tapos na palapag. Sa harap niya, si Lorenzo. Ang kanyang mukha, na dati laging perpekto, ay ngayon ay nababalutan ng anino. At ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang taong wala nang babalikan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang baril. Hindi ko gustong umabot sa ganito, Alona, sabi ni Lorenzo. Ang boses niya ay kalmado sa isang paraang nakakakilabot. Simple lang naman ang gusto ko. Pirmahan mo to. Itinulak niya ang isang folder at isang ballpen sa isang malaking kahoy na lamesa. Special Power of Attorney, isang dokumento na maglilipat ng kontrol ng lahat ng ari-arian ni Alona sa kanya.
Para saan to, Lorenzo? Tanong ni Alona. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit may bago nang sumisibol sa loob niya. Tapang. Isang tapang na ipinanganak mula sa kawalan ng pag-asa para makuha mo ang pera ni Papa, para bayaran ang mga utang mo sa sugal. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Lorenzo. Matalino ka talaga. Sayang, sayang at nalaman mo pa. Hindi ako pipirma. Pipirma ka, sabi ni Lorenzo, at itinaas ang baril, itinutok ito sa kanya. Dahil kung hindi itong lugar na to, na dapat sanang magiging libingan lang ng tatay mo, ay magiging libingan ninyong dalawa. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi yumuko si Alona. Tinitigan niya si Lorenzo diretso sa mga mata. Kahit kailan, hindi ako magiging sayo. Ang makina ng motor ay umuungol, humihiyaw na parang isang sugatang hayop. Bawat pagitan sa mga sasakyan ay isang sugal. Bawat pulang ilaw na kanyang nilalagpasan ay isang paghamon sa kamatayan. Ngunit wala siyang pakialam. Nakikita niya na ang mga kalansay na gusali ng construction site. Ilang metro na lang. Isang malaking truck ang humarang sa kanyang daan. Walang pag-aalinlangan. Iniliko niya ang motor papunta sa bangketa. Umakyat dito at pinatakbo sa makipot na espasyo. Narinig niya ang sigaw at mura ng mga tao, ngunit para siyang bingi. Papasok sa gate ng construction site, 2 lalaki ang humarang sa kanya. Ang mga maton mula sa video. Sino ka? Sigaw ng isa. Hindi sumagot si Marcel. Sa halip, mas binilisan niya ang takbo. Diretsyong-diretso papunta sa kanila. Nakita niya ang gulat sa kanilang mga mata bago sila nagkandarapang tumalon para umiwas. Ang motor ni Marcel ay sumalpok sa bakal na harang. Yumupi ito na parang papel at nagpatuloy sa loob. Ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa kanya mula sa motor. Gumulong siya sa graba at putik. Ang sakit sa kanyang balikat at tagiliran ay halos magpamanhid sa kanya. Ngunit bumangon siya, duguan at pilay, ngunit nakatayo. Sa itaas, sa isang hindi pa tapos na palapag, natanaw niya sila. Si Lorenzo, si Alona, at ang baril. Alona! Sigaw niya sinimoy niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Napalingon si Alona at Lorenzo sa sigaw. Ikaw na naman! Sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong galit. Hindi ka na natuto. Ang pagdating ni Marcel ang naging hudyat. Sa sandaling paglingon ni Lorenzo, mabilis na kumilos si Alona. Itinulak niya ang mabigat na lamesa ng buong lakas. Tumama ito sa mga binti ni Lorenzo, sapat para mawalan ito ng balanse. Tumakbo si Alona. Kasabay nito, si Marcel, na puno ng adrenaline, ay nagsimulang tumakbo paakyat sa ramp ng semento. Bumalik ka dito, sigaw ni Lorenzo, at isang putok ang umalingaw-ngaw. Tumama ang bala sa isang bakal na poste, ilang pulgada lang mula sa ulo ni Alona. Napasigaw siya at napayuko habang patuloy sa pagtakbo. Nang makarating si Marcel sa itaas, sinalubong siya ng 2 maton. Nagsimula ang isang desperadong laban. Si Marcel, gamit ang purong lakas at galit, ay nakipagsuntukan. Isa laban sa 2. Bawat suntok na natatanggap niya ay ginagawa niyang gatong. Marcel! Sigaw ni Alona. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Nahuli ng isang maton ang braso ni Marcel at ipinihit ito. Ngunit ginamit ni Marcel ang pader para itulak ang sarili pabalik. Siniko ang mukha ng kalaban. Ang isa naman ay sinipa niya sa tuhod, dahilan para ito mapaluhod. Habang abala si Marcel, muling itinutok ni Lorenzo ang baril kay Alona, na ngayon ay nasa dulo na ng palapag. Tapos na ang laro, Alona. Ngunit bago pa niya makalabuso ang gatilyo, isang rumaragasang anino ang sumalpok sa kanya mula sa tagiliran. Si Marcel. Hindi niya tinalo ang mga maton. Nilagpasan niya lang sila. Pareho silang bumagsak ni Lorenzo sa sahig. Nag-agawan sila sa baril, ang bakal ay malamig at mabigat sa kanilang mga kamay.
Nagpapagulong-gulong sila sa sementong sahig na puno ng alikabok. Bawat isa ay desperadong makuha ang kontrol. Sa wakas, naitulak ni Marcel si Lorenzo. Nakuha niya ang baril. Ngunit habang sinusubukan niyang tumayo, isang matinding sipa sa tagiliran mula kay Lorenzo ang nagpatumba sa kanya. Muling nabitawan ang baril. Gumulong ito at huminto malapit sa gilid ng gusali. Mabilis na tumayo si Lorenzo. Ngumisi siya. Isang ngising demonyo. Katapusan mo na. Habal-habal driver. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa baril. Si Marcel ay nakahandusay hirap huminga. Si Alona ay napasandal sa pader, walang magawa kundi manood ng may takot. Dinampot ni Lorenzo ang baril. Itinutok niya ito kay Marcel. Game over. Isang malakas na putok ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong construction site. Isang matalas na tuldok sa gitna ng katahimikan ng gabi. Napapikit si Marcel, hinihintay ang sakit. Hinihintay ang pagdating ng dilim, ngunit walang dumating. Dahan-ahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Si Lorenzo ay nakatayo pa rin, hawak ang baril. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang nagtagumpay. Ito ay puno ng gulat at pagkalito. Nakatingin ito sa itaas, sa isang bagay sa likod ni Marcel. Kasabay nito, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang bumuhos sa kanilang kinatatayuan. Mula sa lahat ng direksyon, bumukas ang malalakas na ilaw ng mga sasakyan. Ang mga anino ay naglaho. Ang buong palapag ay naging isang entablado. Bitawan mo ang baril! Isang sigaw mula sa megaphone ang dumagundong. Mula sa rampa, mabilis na umakyat ang isang grupo ng mga pulis na naka-full gear. Ang kanilang mga baril ay nakatutok lahat kay Lorenzo. Nabitawan ni Lorenzo ang baril. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay hudyat na tapos na ang lahat. Tulala siya. Paano? Pagkatapos, mula sa likod ng mga pulis, isang figura ang humakbang papalabas sa liwanag. Matikas ang tindig, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagsisisi, si Don Ricardo Velasco. Papa? Bulong ni Alona, hindi makapaniwala. Sa kamay ni Don Ricardo, may hawak siyang isang maliit na baril. Nakatutok ito sa langit. Siya ang pumutok. Isang warning shot. Tapos na ang laro, Lorenzo, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Titraidor ka! Nauutal na sabi ni Lorenzo habang sinusunggaban siya ng mga pulis at pinupusasan. Akala ko, kampi tayo. Ang pagkakamali mo, Lorenzo, ay ang maliitin ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak, sagot ni Don Ricardo. Tumingin siya kay Alona at sa mga mata nito, nakita niya ang luhang matagal na nitong kinimkim. Pagkatapos ay ibinaling ni Don Ricardo ang kanyang tingin kay Marcel na hirap na bumabangon, hawak ang kanyang tagiliran. At ang pangalawa mong pagkakamali, dagdag ni Don Ricardo, ang boses ay direktang nakatuon kay Marcel, ay ang maliitin ang kabutihan ng isang taong tulad niya. Lumapit ang mga paramedic para asikasuhin si Alona at Marcel. Habang ginagamot ang mga galos ni Marcel, lumapit si Alona. Walang salita, niyakap niya ito. Isang yakap na puno ng pasasalamat, ng ginhawa, at ng isang emosyon na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Salamat! Bulong ni Alona sa tenga ni Marcel. Ang kanyang mga luha ay tumutulo na sa balikat nito. Walang anuman, sagot ni Marcel. Ang kanyang boses ay pagod ngunit masaya. Matapos dalhin ng mga pulis si Lorenzo at ang kanyang mga tauhan, ang natira na lang sa itaas ay silang tatlo. Si Marcel, si Alona at si Don Ricardo. Ang hangin ay napuno ng mga salitang hindi masabi. Dahan-dahang lumapit si Don Ricardo. Ang dating kayabangan sa kanyang tindig ay wala na. Napalitan ito ng isang bigat na tila pasan niya ang buong mundo. Huminto siya sa harap ni Marcel at Alona. Tinitigan niya si Marcel mula sa kanyang maruming damit, sa kanyang mga sugat,
hanggang sa kanyang mga matang hindi nagpakita ng galit, kundi pag-unawa lamang. At pagkatapos, sa isang iglap na gumulat sa lahat, dahan-dahang iniluhod ni Don Ricardo Velasco ang isa niyang tuhod sa maruming sementong sahig. "Papa!" sigaw ni Alona sa gulat. Yumuko ang ulo ng matanda. Ang makapangyarihang Don Ricardo, na hindi kailanman yumukod kaninuman, ay ngayon ay nakaluhod sa harap ng isang hamak na habal-habal driver. Nang mag-angat ito ng tingin, may mga luha sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ako, anak," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Sa kahambugan ko, sa pagkabulag ko, patawarin mo ako." Natigilan si Marcel. Sa lahat ng nangyari, ang akusasyon, ang sunog, ang panganib, ito ang pinaka-hindi niya inaasahan. Ang galit na kinimkim niya ay unti-unting naglaho, napalitan ng awa. Nakita niya hindi ang isang aroganteng bilyonaryo, kundi isang ama na nagkamali at isang taong nagsisisi. Iniabot niya ang kanyang kamay. "Tumayo po kayo, sir," sabi ni Marcel. Ang kanyang boses ay mahinahon. Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ni Marcel, isang kamay na magaspang at may grasa, at ginamit ito para tumayo. Sa pagtatagpo ng kanilang mga kamay, isang tulay ang nabuo sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Isang tulay na itinayo hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng pagpapakumbaba at pagpapatawad. Lumipas ang ilang buwan ng buwan. Ang iskandalo ng mga Velasco at Uy ay naging laman ng mga balita sa loob ng ilang linggo, bago ito unti-unting napalitan ng mga bagong issue at nawala sa alaala ng publiko. Ngunit para sa mga taong sangkot dito, ang mga pagbabago ay permanente at malalim. Sa isang pamilyar na kalye sa Tondo, kung saan dating nakatayo ang isang sunog na barong-barong, ngayon ay may isang bagong istruktura. Isang maliit ngunit malinis at maayos na talyer. Sa harapan, isang bagong pinturang signboard ang nakasabit. Nakasulat dito sa simpleng mga letra, "Bagong Pag-asa Motor Shop." Sa loob, si Marcel, na suot ang isang malinis na asul na uniforme, ay nakayuko sa isang motor. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at puno ng kasanayan. Ang mga peklat mula sa sunog at pakikipaglaban ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong kislap, isang kislap ng kapayapaan at layunin. Tinanggihan niya ang malaking pabuya ni Don Ricardo, ngunit iginiit ng matanda na tulungan siyang makakuha ng isang maliit na pautang para masimulan ang kanyang pangarap. Ito, sabi ni Marcel, ay higit pa sa sapat. Isang anino ang tumakip sa kanyang ginagawa. Nag-angat siya ng tingin. "Break time na po, boss," sabi ng isang pamilyar na boses na may halong biruan. Nakangiti sa harap niya si Alona. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Suot niya ay isang simpleng t-shirt at maong na may ilang mantsa ng grasa. Sa kanyang kamay, may dala siyang 2 bote ng malamig na soda. Ngumiti, pabalik si Marcel. "Salamat, assistant." Umupo sila sa isang kahoy na bangko sa labas ng talyer. Ang ingay ng tondo, ang sigaw ng mga bata, ang busina ng mga tricycle, ang tugtog mula sa kapitbahay, ang nagsilbing musika sa kanilang paligid. "Kamusta si Sir Ricardo?" tanong ni Marcel. "Si Papa?" Uminom ng soda si Alona. "Ayon, mas madalas nang nasa bahay. Natututo na siyang mag-alaga ng mga halaman. Sabi niya, mas tahimik daw kausap ang mga rosas kaysa sa mga board member." Nagtawanan sila. Ang relasyon ni Alona sa kanyang ama ay unti-unti ring naghihilom. Ang ginintuang hawla ay nawala na. Napalitan ng isang tahanan na binuo sa pangalawang pagkakataon at pag-unawa. Tumingin si Alona sa kanyang mga kamay. May kalyo na sa ilang bahagi at ang kanyang mga kuko ay hindi na kasing perpekto ng dati. Pero ngayon lang niya naramdaman na tunay na kanya ang mga kamay na ito.
Alam mo, sabi niya, dati, ang alam ko lang na tunog ng makina ay yung tunog ng kotse namin. Laging tahimik, laging smooth. Ngayon, kabisado ko na ang tunog ng bawat tornilyo na hinihigpitan mo. Tumingin sa kanya. Kanya si Marcel. At ayos lang sa'yo yon. Hindi mo ba namimiss ang dati mong buhay? Tumingin pabalik si Alona. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. Ang namimiss ko lang sa dati kong buhay ay yung katahimikan. Pero nalaman kong iba pala ang katahimikan sa kapayapaan. Dito ako may kapayapaan. May dumaang bata at bumati. Hi Kuya Marcel! Hi Ate Alona! Kumaway sila pabalik. Hindi na sila kailangang mag-usap pa. Sa bawat araw na magkasama sila sa talyer, sa pag-aabot ng gamit, sa pagpupunas ng langis, sa pagtutulungan sa isang mahirap na makina, isang lengguwahe na mas malalim pa sa mga salita ang nabubuo sa pagitan nila. Ito ay ang lengguwahe ng paghilom, ang paghilom mula sa mga kasinungalingan, sa takot, sa kalungkutan. Inilapag ni Alona ang kanyang bote. Dahan-dahan, ang kanyang kamay ay gumapang at humawak sa kamay ni Marcel na nakapatong sa bangko. Ang kanyang balat ay makinis, ang kay Marcel ay magaspang. Ngunit magkasama sila, perpektong magkaakma. Hindi sila nag-usap tungkol sa hinaharap, hindi nila kailangan. Dahil ang hinaharap ay naroroon na, sa harap nila, sa amoy ng gasolina, sa tunog ng mga kasangkapan, at sa simpleng init ng kanilang magkahawak na mga kamay. Sa gitna ng tondo, sa ilalim ng pangalan ng isang bagong pag-asa, natagpuan ng isang habal-habal driver at isang dating prinsesa, ang isang pag-ibig na hindi nasusukat ng pera o katayuan, kundi ng tibay ng puso at ng walang hanggang kapangyarihan ng kabutihan. At sa sandaling iyon, habang sila'y magkatabing nakaupo, nakatingin sa paglubog ng araw sa likod ng mga gusali, alam nilang pareho na sila'y nakauwi na.